pag yan si Casimero ay isa na namang unknown boxer ang kinalaban niya, wala na. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Ito po sa video po ni Treasure Boxing Promotion. Ang ganda pala nitong eksaktong na-post ko. Pakita ko lang Sabi dito, nais ko nang gawin ito kaya ginawa ko rin si Casimero. Parang I think he's talking about Tapares, Desa, well, napag-usapan ko na kaya kung sakali ay si Tapales, dito, nais kong gawin ito kaya ginawa ko na. Kumbaga, gusto rin ng Treasure Boxing Promotion na mangyari itong ng laban na ito. Ako pakiramdam ko, Treasure Boxing Promotion wanted to make this happen because ang katotohanan po dyan, medyo naubusan na rin ng option si Casimero kasi sino pa kakalabanin niya kung hindi si TJ Duhaney, si Alim, si Sam Goodman, iba-iba rin naman yun. Ngayon, unless may mahanap po talaga si itong Masayuki Ito, I hope ang kanila maging option kasi ganito po ang sitwasyon. Nag-usap po yan si Sir JC Manangkil at saka si Masayuki Ito dun sa Omega sa Kumbati. May mga ebidensya naman tayo. Nakita natin mga video. May picture pa sila. Nag-inuman pa nga daw sila I think nag-offer yata ang Treasure Boxing Promotions dito but I cannot say it's low. I cannot say because I do not know but I will tell you that most probably hindi po sila nagkasundo sa pera. So, yung mga ibang fan magsasabi sa inyo na pag ganon iniiwasan ni Tapales, parang mali yun. Kasi sa totoo lang guys, bakit naman makikipag-meet pa yung manager ni Tapales kung ayaw niya ipalaban yung kanyang bata or hindi sila interesado? So, it's a matter of business. So, I think they're interested to make this fight happen but probably they're asking for a better amount. I don't know exactly what better amount looked like at may mga bali-balita hindi ko po makumpirma yan. But I'm saying this, if I am Masayuki Ito in Treasure Boxing Promotions, gusto kong gawa ng paraan itong laban na ito. So iisipin ko kagad, paano ko ba mababawi yung kunwari yung pera po na hinihingi po ni Marlon Tapales into this fight. And the only way I see this is potentially getting partners and promoters, sponsorships from Japan. And I think sa totoo lang, there's no other fight. Wala kasing ibang laban talaga. Aside from aside po from Naoya Inoue, which is not gonna happen. Sa totoo lang guys, masakit mang isipin. I don't think, lalo na paglalaban na naman si Casimero, pakinig po kayo pag lalaban si Casimero sa isang activity fight na naman, lalo nang mawawalan po ng tsansa itong si Casimero na lumaban po kay Naoya Inoue. Yan po ay ang aking opinion at I think that makes sense. Sigurado ako naiintindihan nyo yan. Pag yan si Casimero ay isa na namang unknown boxer ang kinalaban niya, wala na. Mahihirapan na siya. So, the best way for him is to get someone that is known. Again, Casimero against the Sam Goodman, the Luis Neri, the TJ Duhaney, si Marlon Tapales, yung Carl James Martin, pwede pa nga yan kasi ranking. Basta lahat po ng medyo nasa taas. Sa WBA, pwede nilang kalabanin kaso delikado rin yung mga kalaban nun kasi unknown, hindi natin kilala yung Ole Dovon, si Shabazz Masood. Ito po yung mga potential na names. And siguro nape-pressure na rin si Masayuki Ito to find a good fight for Casimero because sino ba unang laban niya? Akaho, Ngitumba, tas Uguni. While these are not bad fighters, but these are also not good fighters into the caliber po of General Casimero. Kung titignan nyo po dito,
sa aking palagay, lahat lamang po ng nakasulat dyan, ang magandang makakalaban po ni General Casimero. Pag hindi po nakasulat dyan yung pangalan sa top 8 na yan, I would say, it would probably end up being magiging tune-up na naman talaga bigla.